Ang titulo ng pelikula ay Silent Zone. Simulan na natin. Ang isang emergency na broadcast sa telebisyon ay nagpahayag ng pagkakaroon ng isang bagong virus na lumitaw sa isang paliparan. Ang mga nahawaang tao ay nagiging lubhang marahas at sa lalong madaling panahon ang paliparan ay nasusunog. Pagkalipas ng 2 buwan, kumalat ang virus sa buong mundo at naging isang pandaigdigang pandemya na nagpapalit ng mga tao sa mala-zombie na nilalang na tinatawag na mga feral na nakikita bilang galit na mga hayop. Sinusubukan ng gobyerno na magtatag ng quarantine. Ngunit maraming mamamayan ang nagpoprotesta at lumalaban para sa mga karapatan ng mga ligaw na hayop. Naiginigit na sila rin ay tao. Ang militar ay kailangang pumunta sa mga lansangan at lumaban sa mga sibilyan sa pagsisikap na pauwiin sila. Para lang lumala ang sitwasyon. Isang hapon, nawawalan ng signal ang lahat ng channel sa telebisyon. Si Abigail at ang kanyang kapatid na lalaki ay nakatanggap ng tawag mula sa kanilang ama. Ang piloto, na nagpapaliwanag na marami siyang dapat gawin upang matulungan ang mga tao at nangako na sila ay magiging ligtas sa piling ng kanilang ina. Sa sandaling yon, nakarinig sila ng ingay mula sa itaas. Kaya ang pamilya ay tumatakbo palabas ng bahay. Saktong papasok na sila sa sasakyan. Isang mabangis na hayop ang tumalon at inatake ang ina. Na ikinamatay nito. Agad na nagtago si Abigail sa ilalim ng sasakyan at kailangang panoorin ang mabangis na nilalambing. Pag-atake sa kanyang kapatid. Nang magsimulang tumunog ang sirena ng pulis sa malapit. Tumakas ang mabangis na hayop. Di nagtagal. Narinig ni Abigail na tinatawag siya ng kanyang kapatid sa pangalan. Ngunit ang kanyang ina ay nagbagong anyo bilang isang mabangis na nilalang at nauwi sa pagpatay sa kanya. Nang umiyak si Abigail, narinig siya ng kanyang ina at sinundan siya. Halos mabaril siya ni Cases. Iniligtas niya si Abigail at nagpasalamat ito sa kanya ng isang yakap. Samantala, nagsimula na ring mag-transform ang kanyang kapatid. Kaya pinapikit ni Kwashu si Abigail bago binaril din ang bata. Pagkalipas ng 10 taon, ang mundo ay nasa post-apocalyptic na estado. Ilang tao, nananatili at nasakop ng kalikasan ng mga lungsod. Sa kagubatan, sina Abigail at Cassius, na ngayon ay mga teenager, ay nangangaso. Ito ay malinaw na si Cassius ay nagsanay ng mabuti kay Abigail dahil siya ay pumatay ng isang usa sa isang mahusay na naglalayong pagbaril. Bagamat pinapagalitan siya ni Cassius dahil sa pagmamadali at hindi sapat na pasensya. Kapag sumapit ang gabi, humihinto ang duo sa kampo at tinitiyak ni Cassius na ang lahat ng mga wire sa biyahe ay nasa lugar. Ilang oras matapos makatulog, nag-ingay ang isa sa mga tripwire at ginulat si Cassius. Umalis siya sa tent para mag-imbestiga at may nakitang lint na nakasabit sa wire. Pagkatapos ay nakarinig siya ng ilang ingay sa malapit. Kaya nagmamadali siyang panatilihing kalmado ang mga kabayo at inilabas ang kanyang sandata sa tamang oras upang barilin ang isang paparating na ligaw na zombie. Malamang isang scout na ipinadala ng sangkawan. Kaso ginising si Abigail para makaalis na siya. Sa mga sumunod na araw, patuloy na naglalakbay ang duo at sa tuwing hihinto sila para papahinahin ang kabayo. Patuloy na sinasanay ni Cases si Abigail. Isang hapon, huminto sila sa pagsakay nang makakita sila ng malapit na sasakyan at mabilis na bumunot ng kanilang mga armas. Nakita nila ang isang lalaki na binababa ang isang mabangis na hayop habang ang pangalawang nilalang ay lumapit sa kanya mula sa likuran. Gusto siyang tulungan ni Abigail ngunit napakabilis na bumaril at tumama ang bala nito sa kanya at sa mabangis na hayop na papalapit. Ang nilalang sa kotse ay lumabas upang pakainin at kailangan itong ibagsak ni Cassius. Pagkatapos, hinanap ni Abigail ang sasakyan para sa mga gamit. Tinapos ni Pikasi ang kawawang lalaki gamit ang isang machete bago kinuha ang kanyang sapatos. Sinubukan ng radyo sa kotse na makipag-ugnayan sa driver at gusto siyang bigyan ng babala ni Abigail tungkol sa ligaw na kawan sa lugar. Ngunit sinabihan siya ni Cassius na huwag pansinin ito. Sa sandaling yon, mas maraming sasakyan ang lumitaw at pinalibutan sila ng isang grupo ng mga nakaligtas ng mga armas. Sinuri nila ang bangkay at nakitang isang tao ang pumatay sa kanya. Kaya, ipinapalagay nila na ginawa ito ng dalawa para lamang looban siya. Nang magbanta ang pinuno na papatayin sila, sinalakay ni Cassius at Abigail ang dalawang pinakamalapit na tao at pinatumba sila para nakawin ang kanilang mga sandata. Nagiging tense ang sitwasyon habang nakatutok ang magkabilang panig ng kanilang mga baril. Sa isa't isa hanggang sa lumabas sa kotse ang isang buntis na nagngangalang Megan para subukang pakalmahin sila.
Sa sandaling iyon, ang mga kabayo ay nagsimulang gumawa ng mga nakakabagabag na ingay at isang ligaw na kawan ang lumilitaw sa kanilang paligid. Agad na nagpaputok ang lahat, na pinapatay ang pinakamaraming ligaw na nilalang hanggat maaari upang maiwasan ang mga ito. Masyadong marami. Kaya sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, ang mga ligaw na nilalang ay nakakalapit. At kailangan din gamitin ni Cassius at Abigail ang kanilang mga espada sa kamay na labanan laban sa kanila. Gayunpaman, ang iba pang mga nakaligtas ay sanay lamang sa mga baril. At sa lalong madaling panahon sinimulan silang patayin ng mga ligaw na nilalang ng paisa-isa. Isang babae ang naghahanda ng isang Molotov cocktail. Ngunit inatake ng isang mabangis na nilalang, na naging dahilan upang mahulog siya sa isang kotse at nag-trigger ng isang maliit na pagsabog na nagpaatras kay Cassius. Ang isa sa mga nakaligtas ay nakagat. Kaya sinubukan niyang alisin ang kanyang sarili. Ngunit naubusan ng mga bala at nag-transform. Ang pinuno ay hinawakan ng isang partikular na malaking mabangis na nilalang at dahan-dahang binugbog hanggang mamatay. Habang kay Megan, ang asawang si David, ay inatake din ng isang mabangis na aso. Ngunit nagawa itong sipain palayo. Tinulungan ni Abigail ang mag-asawa sa isang kotse at pinatay ni Cassius ang ilan pang nilalang bago sumama sa kanila. Pag-alis nila, may mabangis na hayop sa bubong ng sasakyan. Kaya't biglang pinahinto ni Quisha ang sasakyan para paalisin ito. Sinamantala ni Abigail ang pagkakataong kunin ang kanilang mga gamit bago sila tuluyang makatakas. Napagtanto ng malaking mabangis na nilalang na napatay nila ang asawa nito at umuungal sa galit. Sa sandaling nasa kalsada, sinuri ni Abigail ang kanilang mga bala at napagtanto na karamihan sa mga ito ay nawala. Ipinaliwanag ni Megan na naglalakbay sila sa isang kolonya sa tabing ilog at nasa ika-35 na linggo na siya. Kaya malapit nang ipanganak ang sanggol. Gayunpaman, iniisip ni na Abigail at Cassius na ang paghahanap ng mga kolonya ay hindi sulit. Nakita na nila ang marami sa kanila. At walang nakaligtas kailanman. Biglang huminto ang sasakyan at nalaman ng grupo na patay na ang makina. Kaya wala silang ibang pagpipilian kundi magpatuloy sa paglalakad. Makalipas ang ilang sandali, narating ng grupo ang isang abandonadong bayan at nagpasya na doon magpalipas ng gabi. Sinigurado ang isang gusali upang matiyak na walang mabangis na nilalang sa malapit at nagtayo ng kampo. Nag-aalok si Megan na ibahagi ang kanyang pagkain. Ngunit kinakain lamang ni Cassius at Abigail ang kanilang hinahanap upang maiwasan ang impeksyon. Ipinaliwanag ng mag-asawa na nakipag-usap sila sa kolonya sa pamamagitan ng radyo. Kaya alam nila na ang kolonya ay maraming supply at mga medikal na tauhan. Gayunpaman, tumatagal ng 1 linggo upang makarating doon. Ibig sabihin ay mataas ang panganib. Bilang kapalit, sinabi ni Abigail sa kanila na siya at si Cassius ay nagsisikap na makarating sa kanlurang baybayin at makatakas sa mga isla sakay ng bangka. Pagkatapos install ni Cassius ang biyahe. Wire sa labas, kumuha siya ng isang mapa at sinabi sa mag-asawa kung aling ruta ang tatahakin upang maabot ang kolonya. Ngunit tumanggi silang samahan sila, na nagsasabi na ang kawan ay babalik para sa paghihiganti. Si Abigail ay nakipag-usap kay Cassius ng pribado. Iginiit na dapat nilang tulungan ang mag-asawa at marahil ay iba ang kolonya na ito. Isang talakayan ang naganap. Ngunit ayaw pa rin tumulong ni Cassius. Sa kalagitnaan ng gabi, nahanap ng sangkawan ang sirang kotse at sinusundan ang landas patungo sa lungsod. Samantala, ang mga lalaki ay hindi makatulog. Kaya ipinakita ni Cassius kay David na lagi siyang may reserbang bala sa kanyang bulsa kung sakaling siya ay makagat. Isang sigarilyo lang ang dala ni David. At isang baluktot na bukong-bukong. Nag-chat sila saglit at nauwi sa pagbuo ng isang bono, na humihikayat kay Cassius na sumang-ayon na tulungan silang makarating sa kolonya. Kinaumagahan, nakarinig si Abigail ng ingay at bumaba siya para mag-imbestiga. Biglang inatake siya ng isang mabangis na nilalang at pinalaglag niya ang kanyang sandata. Ngunit mabilis pa rin niya itong napatay gamit ang kanyang machete. Ang pangalawang mabangis na nilalang ay nagsimulang habulin siya pababa ng hagdan. At si Abigail ay gumamit ng sirang bintana upang itapon ang nilalang palabas ng gusali. Muntik na siyang matumba. Ngunit nasalo siya ni Cassius sa tamang oras. Pagdating ng kuyob sa gusali, umalis na ang grupo. Isang mabangis na nilalang ang napadpad sa isang kable at nag-trigger ng isang maliit na pagsabog na ikinamatay nito. Maya-maya, nakilala ni Abigail sa lugar na kanilang kinaroroonan at naaalalang may malapit na paliparan ng sibilyan kung saan nagpapalipad ng magaang eroplano ang kanyang ama.
Nais ni Quasius na patuloy na gumalaw at iniisip na ang isang paliparan ay gagawing mas madali para sa kawan na makorner sila. Not to mention na malamang nawala lahat ng eroplano. Gayunpaman, si Abigail at ang mag-asawa ay bumoto pabor na pumunta doon. Kaya walang pagpipilian si Cases kundi sundin sila. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, nakita nila ang isang lumang gusali sa isang kotse na may isang lalaki na kamakailan ay binaril. Sinabi ni Cassius kay Abigail na maghanap ng mga suplay sa gusali. Ngunit tumanggi siyang huminto upang magpahinga dahil naniniwala siyang hindi sila nag-iisa. Nakahanap lang ng kape si Abigail at hindi niya nakita ang pamilyang nakatago sa isa sa mga silid. Sinuri ni Cassius ang trunk ng kotse at nakahanap ng wheelchair na ginagamit nila para ihatid si Megan. Pagkaalis ng grupo, nahanap ng sangkawan ang gusali at ganap na patayin ang pamilya sa loob ng ilang segundo. Pagdating nila sa airport, walang mga eroplano sa paligid. Nagsimulang magtalo sina David at Cassius tungkol sa kung paano magpapatuloy. Ngunit pinutol sila ni Abigail nang matagpuan niya ang sabitan ng kanyang ama. Sa kabutihang palad, may eroplano sa loob at si David ay may kaalaman sa makina na kailangan para ayusin ito. Habang nagtatrabaho siya, hinanap ni Cassius at Abigail ang gusali. Nakahanap si Abigail ng larawan niya kasama ang kanyang ama sa sahig at isinabit ito pabalik sa dingding. Sa sandaling iyon, dumating ang kawan. Kaya ang grupo ay nagmamadaling sumakay sa eroplano. Kahit na hindi pa ito handa. Nagpaputok si Cassius upang pabagalin ang horde. At manu-manong pinaikot ni David ang propeller. Tulungan ang pag-alis ng eroplano. Limitado ang kaalaman ni Abigail sa paglipad. At mabagal ang eroplano. Kaya napakabilis ng pagsara ng kawan. Sa kabutihang palad, sa lalong madaling panahon nahanap nila ang tamang mga pindutan. At ang eroplano ay nagsimulang makakuha ng bilis. Isang mabangis na nilalang ang nakakapit sa pinto. At kailangan itong barilin ni Cases para mahulog ito. Pagkatapos, lumipad ang eroplano. At ang grupo ay namamahala upang makatakas. Gayunpaman, lumipad lamang sila ng ilang sandali bago magsimulang mag-malfunction at bumaba ang eroplano. Sinubukan ni Abigail na lumapat. Ngunit ang eroplano bumagsak sa isang kumpol ng mga puno at bumagsak sa lupa. Sa kabutihang palad, ito ay dumapo sa kanyang mga bulong at lahat ay nakaligtas na may kaunting pinsala lamang. May malapit na istasyon ng tren. Kaya pagkatapos matiyak na walang laman, nagpasya silang magpahinga doon. Kinuha ni Quasius ang mapa at natuklasan na aabutin sila ng 2 araw bago makarating sa kolonya. So, aalis sila ng madaling araw. Binibilang ni Abigail ang kanilang mga bala at napagtanto na wala nang natitira. Nagsalo ng pagkain sina Megan at Cases at inamin ni Cases na ipinaalala sa kanya ni Abigail ang kanyang asawa. Ibinunyag niya na kailangan niyang patayin ang kanyang infected na pamilya at nang maglaon ay nag-eliminate siya dahil hindi na niya ito matiis. Ibinahagi rin ni Cassius ang kwento ng isang batang lalaki mula sa kanyang bayan na nakagat. Dahil ang sugat ay hindi nakakaapekto sa anumang pangunahing arterya. Tumagal ng ilang araw para sa kanyang ganap na pagbabago. Samantala, nakahanap si David ng isang pribadong lugar upang suriin ang kanyang bukong-bukong at ibinunyag na hindi ito baluktot. Ang sugat ay talagang mula sa isang kagat at alam ni David na dapat niyang ihiwalay ang kanyang sarili. Kinabukasan, patuloy na gumagalaw ang grupo habang naglalakad sila sa ilalim ng nakakapasong araw. Medyo may sakit si David at napansin ni Cass. Dugo sa kanyang binti. Naghintay sila hanggang sa malayo ang mga babae para itulak si David sa isang puno at suriin ang kanyang bukong-bukong upang kumpirmahin ang kanilang hinala. Binibigyan siya ni Cassius ng opsyon na sabihin sa lahat sa kanyang sariling mga termino. Ngunit kung hindi niya ito gagawin sa lalong madaling panahon, babarilin niya siya sa gabi. Nakahanap ang grupo ng isang bahay na nakabukas ang mga ilaw. At habang papalapit sila, isang boses nagtatanong kung ano ang gusto nila. Iniisip ni Cassius na ito ay masyadong mapanganib. Ngunit si Abigail ay humakbang pasulong at ipinaliwanag na kailangan nila ng tulong. Nananunumpa na hindi nila sinasaktan at binanggit ang buntis. Binuksan ni Norton ang pinto at tinutukan sila ng baril. Hinihiling sa kanila na iwanan ang lahat ng kanilang mga armas sa bowl sa labas. Pagkatapos ay pinapasok niya sila ng may napakatamis at magiliw na kilos. Itinuro ni Quasius na ang bahay ay may kuryente at ipinaliwanag ni Norton na siya ay isang inhinyero at nakagawa ng mga kagamitan na nagbibigay ng kuryente at mainit na tubig. May binanggit din siyang asawa, ngunit hindi pinapansin si Megan kapag tinanong nito kung nasaan siya.
Ibinahagi ni Norton ang kanyang tinapay at mga gulay sa kanila at masayang naliligo si Abigail. Sa wakas ay naikonekta ni Cassius ang kanyang laptop at tumingin sa mga lumang larawan na nagpapakita na ang kanyang asawa ay buntis bago ang pandemya. Nang puntahan niya si Megan, inamin nito na natatakot siya dahil hindi niya naramdaman ang paggalaw ng sanggol mula nang dumating sila sa bahay. Pinapangako niya sa kanya na kapag may nangyari sa kanya, poprotektahan niya ang kanyang anak. Nang maglaon, ibinahagi ni Norton ang inumin sa lahat at ipinaliwanag na siya ay nanirahan doon sa loob ng 20 taon. Ngunit wala na ang kanyang asawa. Narinig niya ang tungkol sa kolonya sa radyo. Ngunit hindi interesadong sumali sa kanila dahil mas gusto niya ang pag-iisa. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Norton tungkol sa mga taong masyadong nahuhumaling sa pagbabalik sa mga lumang kaugalian at kung paano karapat-dapat ang sangkatauhan sa pandemya dahil sinira nila ang planeta at ang etika nito. Inihambing pa niya ang virus sa ebolusyon, na sinasabi na ang malalakas lamang ang nakaligtas. Napansin ni Cassius ang isang kakaibang kutsilyo sa isang mesa. Ngunit inagaw ito ni Norton mula sa kanya. Lalong sumasakit ang nararamdaman. Nagmamadaling pumunta si David sa banyo at napansin niyang kumakalat ang impeksyon. Paglabas niya, natuklasan niyang walang malay ang kanyang mga kaibigan dahil si Norton. Ngayon ay nakasuot ng lab coat at may hawak na kakaiba. Machine ay nagdagdag ng isang bagay sa mga inumin. Nasasabi niyang infected si David. At inactivate niya ang makina, na naglalabas ng tunog na naging dahilan ng pagbagsak ni David sa sakit. Ipinaliwanag ni Norton na ang aparato ay parang sipol ng aso na gumagana lamang sa mga nahawahan. Bago mawala ng malay si David, nahanap ng kawan ang istasyon ng tren at ipinagpatuloy ang paghahanap nito. Ilang sandali pa, nagising si David na ang buong grupo ay nakatali sa isang basement. Naroon si Norton na kumukuha ng mga tala para sa kanyang eksperimento at ipinahayag na itinulong niya sa isang hawla ang kanyang nahawaang asawa. Pinalabas niya siya at kinokontrol gamit ang kanyang device para atakehin siya sa grupo. Sinipa siya ni Cassius at Abigail ng ilang beses upang pigilan siya, na nagudyok sa babae na habulin si David, na namamahala upang maputol ang mga lubid sa isang ganting pag-atake. Ilang segundo lang silang nagpupumiglas bago siya madaig ni David. At kailangan gamitin ni Norton ang kanyang makina para pigilan siyang iligtas ang iba. Gayunpaman, hindi pa ganap na nagbabago si David. Kaya nalampasan niya ang sakit at naputol ang natitirang mga lubid. Cassius, nakahanap ng sandata at sinubukang barilin si Norton, na agad na tumakas. Tumakbo ang grupo sa itaas at isinara ang pinto sa likod nila, kung saan sinimulan itong bugbugin ni Norton ng palakol. Ninakaw ni Abigail ang mga susi ng kotse ni Norton at nabawi ni Cassius ang kanyang mga gamit bago binugbog si David. Gusto niyang barilin siya ngayon. Ngunit kinukumbinsi siya ng mga babae na maghintay. Sa daan patungo sa sasakyan, natuklasan ni Megan na sira ang kanyang power supply. Lumalabas si Norton upang panoorin ang pag-alis ng grupo habang ang kanyang asawa ay umuungol sa kanya. Nang makarating ang sasakyan sa kabubatan, sa wakas ay naabutan sila ng kawan at hinabol sila. Nakikita ng grupo ang mga ilaw sa malayo. Ibig sabihin ay natagpuan na nila ang kolonya. Sinusubukan nilang magmaneho ng mabilis hanggat maaari. Ngunit sa kasamaang palad ay nakaharang ang kalsada ng isang puno at kailangan nilang magpatuloy sa paglalakad. Papalapit na ang kawan at nagpaputok sila. Ngunit naubusan ng bala si David. Dahil magbabago pa rin siya, sinabi niya sa iba na pumunta habang nagkakaroon siya ng ilang oras. Ang mag-asawa ay nagbahagi ng isang taos-pusong paalam at bago umalis ang tatlo, ibinigay ni Cassius kay David ang kanyang ekstrang bala. Nang makalayo na sila, hinihitit ni David ang kanyang sigarilyo at nagsimulang makipaglaban sa ligaw. Nilalang kamay sa kamay, pamamahala upang talunin ang ilan sa kanila. Gayunpaman, ang malaking ligaw na nilalang ay nagulat sa kanya mula sa likuran at nabali ang kanyang leeg. Hinahabol ng iba pang mga ligaw na nilalang ang iba pang mga nakaligtas. Kaya kailangang magpaputok ni Abigail ng kanyang sandata upang protektahan si Cassius habang sinasamahan si Megan. Nagsimula rin siyang sumigaw para humingi ng tulong, na nakakuha ng atensyon ng mga gwardiya sa gate ng kolonya. Mabilis nilang binaril ang lahat ng mga ligaw na nilalang na humahabol sa tatlo. Nang makita ng natitirang pangkat ang mga katawan at mga ilaw, agad silang umatras pabalik sa kabubatan. Pagkatapos, nakapasok ang mga bayani sa kolonya at dinala si Megan sa infirmary kung saan inaalagaan siya ng isang midwife kinaumagahan. Matapos makipagkita sa pinuno ng kolonya,
Sinabi ni Cases kay Abigail na dapat silang umalis sa lalong madaling panahon dahil hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao. Gayunpaman, si Abigail ay pagod sa pagtakbo at hindi siya pinapansin. Pagkatapos ay kinausap ni Cassis ang midwife na nagsabi sa kanya na ang sanggol ay maayos. Ngunit ang ina ay may ilang oras na lamang. Bumisita si Quasius sa kanyang kaibigan at nalaman na ang sanggol ay isang babae na nagngangalang Hope. Pinaalalahanan siya ni Megan ng kanyang pangako at ibinigay sa kanya ang locket ng kanyang pamilya noon. Namamatay siya. Samantala, dumating si Norton sa kagubatan at natagpuan ang lahat ng mga katawan. At nasilip din niya ang kolonya. Sa sandaling iyon, sinubukan siya ng horde na salakayin. Ngunit agad niyang kinokontrol ang mga ito gamit ang kanyang aparato at inanunsyo na oras na para sa paghihiganti pabalik sa kolonya. Inaalagaan ni Cassius si Hope at iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Nakisalamuha si Abigail sa mga lokal na teenager at sumasali sa isang maliit na party sa gabi. Umiikot ang alak at nakatulog ang dalawang gwardiya. Kaya may ilang teenager na nakakita ng pagkakataong makapasok sa isang tunnel. Sinundan sila ni Abigail at nakatuklas ng kakaibang remote control. Ngunit nang hawakan niya ito, pinigilan siya ni Roderick. Ipinaliwanag niya na ang buong nayon ng pangingisda ay mina at na ang remote control ay mag-trigger ng pagsabog kung ang mga ligaw na nilalang ay namamahala na salakayin ito. Ang mga tao ay maaaring maging ligtas mula sa pagsabog na ito sa pamamagitan ng paggamit ng isang hatch sa lupa na magdadala sa kanila sa isang inabandonang dam. Kinaumagahan, nakita ni Norton ang isang gwardiya sa isang bangka at humingi ng tulong sa kanya. Matapos siyang itapon, isang mabangis na nilalang ang tumalon sa tubig at umakyat sa kolonya upang patayin din ang isa pang bantay. Ngayon ay maaaring ipadala ni Norton ang buong sangkawan upang umatake habang ang mga nakaligtas ay kinakatay sa lahat ng dako. Ang ilang mga armadong individual ay lumabas upang lumaban at iniligtas ni Abigail si Roderick mula sa isang mabangis na nilalang bago magtalaga ng mga gawain sa grupo ng mga teenager. Ang mga may armas ay dapat makahanap ng mas mataas na posisyon kung saan magpapaputok. At dapat gabayan ni Roderick ang mga nakaligtas sa dam habang siya naghahanap ng Sisias. Habang nababalot ng takot ang kolonya, inilayo ng midwife si Hope mula kay Sisias para mahanap niya si Abigail. Ang mga armadong tao ay nagsimulang maubusan ng mga bala. At sinubukan ng pinuno ng kolonya na tumakas. Ngunit agad siyang pinatay ng isang mabangis na nilalang. Pagkatapos ay sa wakas ay muling nakita sina Abigail at Cases at nagsimulang labanan ang mga ligaw na nilalang ng magkasama gamit ang hilo. Kombinasyon ng mga baril at hand-to-hand na labanan. Kapag nakakita sila ng isang bukas, sinubukan nilang sumali sa paglikas. Ngunit nagambala si Casas nang makita niya si Norton at pinatumba siya ng isang mabangis na nilalang. Nagawa ni Cassius na saksakin ang nilalang. Ngunit nahanap siya ni Norton at sinimulang sipain siya habang nagsasalita tungkol sa paggawa ng mundo na mas ligtas. Maya-maya, nagawang tumayo ni Cases. At itinulak si Norton sa isang pader. Paulit-ulit na binasag ang device hanggang sa masira ito. Pagkatapos ay tumakbo pabalik si Cases kay Abigail habang ang mga ligaw na nilalang ay lumukso sa Norton upang patayin siya. Ang mga nakaligtas ay natapos na tumawid sa lagusan at nakarating sa dam. Kaya hiniling nila kay Rodri na buhayin ang mga pampasabog. Ngunit siya ay nag-aalangan dahil si Abigail ay hindi pa rin nakakalabas sa kolonya. Isang malaking ligaw na lobo ang nagtangkang salakayin si Abigail. Kaya hinampas ito ni Cassius ng isang mineral. Nang mahulog ang nilalang, napansin ni Abigail ang kanyang pulseras at kinilabutan. Napagtanto na ito ay pag-aari ng kanyang ama. Ang pagkabigla ay nag-iwan sa kanya na nagyelo at kailangan siyang hilahin ni Cassius palabas ng estadong iyon at kaladka rin siya sa hatch. Pumasok ang duo sa tunel bago napagod si Roderick sa paghihintay at pinasabog ang lugar. Napinatay ang lahat ng mga ligaw na nilalang sa kolonya. Pagkatapos, natuklasan ng mga nakaligtas sa kanila ang isang nahawaang lalaki. Bilang sinubukan ni Cases na pakalmahin siya. Biglang tumalon ang isang mabangis na nilalang at pinatay ang lalaki. Pagkatapos ay lumiko upang salakayin si Cases, na nag-trigger ng away. Patuloy silang naghahampas hanggang sa bumagsak sila sa lupa, kung saan halos kagati ng mabangis na nilalang si Sisias. Sa pagkakataong ito, matyaga si Abigail at naghihintay ng tamang sandali para mag-shoot. Ang mga nakaligtas ay nanonood habang ang kolonya ay nasusunog at iniisip kung ano ang susunod na gagawin.